Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. 395,408. Kasama na ito kanina mga kabay sa 5 kilos na jackhammer na dito 518. So ito mga kabay, ang model nito dito 5133. So ito yung 3 mode mga kabay. Meron siyang chipping, may hammer, tsaka may drill. At syempre meron siyang variable tsaka reverse. Ayan. Rotary hammer ng DeWalt. So ito mga kabay, umuusok na po. Ayan, testing po natin. Tsaka mabagal yung ikot. Ayan. Oh. Wala na. Ayan na. Umugong na lang. So, titingnan natin mga kabay kung anong dahilan. So, bubuksan na rin natin yung sa field coil niya at sa kanyang mechanic. Ayan. So, tara mga kabay, samahan nyo po ako. So, ayan na mga kabay, nabuksan na po natin. Yun, meron pa palang isa. Natakpan ng tape. So, dito sa switch, walang problema. Sa cord, walang problema dahil gumagana naman siya. So, itatabi na po natin yan. Dito tayo sa kanyang armature. So, bago nyo tanggalin yung brass holder mga kabay, ito muna. Yung kanyang lock. Ayan. Lock po yan sa armature para hindi siya gagalaw. Tapos, tanggalin natin yung kanyang carbon brass. Ayan. So, mahaba pa po. Sa kabila, ganun din. Ayan, mahaba. Tapos, pwede na natin bunutin yung armature. Ayan. So, unahin natin dito sa armature mga kabay. Ayan, pumutok po yung armature. Ayan, nakita nyo po yung nabutas niyan. Ayan, yan po yung pumutok. Kaya po siya amoy sunog. Ayan. Medyo, yung pinaka-winding niya, yung napaganyan, pa-X, yun po yung pumutok. Ayan. So, sa field coil naman mga kabay, so yung field coil niya okay pa, wala pa pong problema, hindi naman po nasunog, so okay pa yung kanyang field coil. Ayan. So ito, kakalasin natin yung kanyang selector. So ganun pa rin mga kabay, yung arrow, kung saan yung arrow papunta po doon yung tanggal. Gagamit kayo ng plies, ikutin nyo po papunta doon. Ayan. Ngayon, pag nakapantay na po yung arrow, nandun na po nakatutok, pwede nyo nang tanggalin yung selector. So ito mga kabay, yung lever nya. So buo ito dahil yung pinakapin nito ay bakal. So ito naman, kung paano daw magkalas. Merong nagtanong sa akin. So ayan, papakita ko sa inyo mga kabay kung paano kalasin. Gamit lang kayo ng flat. Ayan, sundutin nyo dito. Ayan. Tapos, yung ring, meron po yung ring dito. So, sundutin nyo ng manipis na, maliit na matulis. Ayan. So, pag umangat na yun mga kabay, sisikwatin nyo lang pataas para matanggal yung ring. Ayan po yung pinakalock ng spindle, yung ring. Ayan. So, aangat nyo na yan. Tatanggalin nyo yung bulitas, yung pinakalock. Ayan. Tapos yung washer at spring iangat nyo. So pwede nyo nang bunutin itong cylinder. Yun na. Iba na pinok ginamit. So pukpukin natin. Medyo matigas. Ayan. Nakalas na yung armature pero ayaw lumabas ng kanyang spindle. Yun. So kaya ko to binuksan mga kabay dahil sisilipin ko rin yung kanyang cylinder tsaka yung kanyang connecting rod, tawag nito, hindi connecting rod, intershaft pala. Ayan. So yung spindle niya mga kabay, okay pa naman ito. Yun nga lang, titingnan natin kung malakas pa ba yung chipping tsaka hammer niya. Sana ba yung long nose ko? Nawala. Hanapin ko lang mga kabay. So yan mga kabay, okay pa naman yung spindle niya. Ayan. Hindi lang natin alam pag nilagyan ng bala to kung malakas ang palag. Ayan. Pero mamaya titesting natin yan kung malakas yung palag. So dito tayo sa piston niya mga kabay. Sa striker. Tutulak lang natin.
So okay pa naman yung kapit mga kabay. Ayan. Medyo matigas pa. Kung lumalaban pa po yung striker niya pag tinutulak mo. So okay pa po yung kanyang o-ring. So dito tayo sa gear mga kabay. Ayan. Buo pa rin yung gear. Wala pang bawas. Intershaft okay pa. So wala pong problema dito sa kanyang mechanic. Ayan. So okay pa yung kanyang piston. Ayan, malakas pa po tumulak. Wala naman pong crack dito sa bearing bash nya. Ayan, check lang natin. So wala pa. Yung selector naman niya, kompleto pa po yung ngipin na tatlo. Ayan, 1, 2, 3. Tapos yung selector, pababa, spring, okay pa. So ayan mga kabay, ang papalitan lang po natin dito ay yung kanyang armature. Ayan. So depende na lang yan mga kabay kapag binuo ko to uli. Kung masyadong palag yung bala na ikakabit natin, tingnan natin kung pwede i-testing ngayon. Okay pa mga kabay. Ayan. Hindi pa siya ganun kalaki yung palag. Okay pa to. Ayan. So ang papalitan lang natin mga kabay ay yung kanyang armature. Ayan. So okay pa yung reverse. Reverse forward niya okay pa. Pero parang nagduda ako dito sa pilquil mga kabay. Nangitim yung ilalim. So baka teka lang ha, baklasin ko na rin to mga kabay. Parang duda ako. So kailangan natin baklasin yung field coil. At parang iba yung tingin ko dun sa ilalim. Titingnan lang natin kung okay pa ba. So ayan, nakalas ko na po yung kanyang brass holder. Ayun. Ayun, buti na lang binuksan ko mga kabay. Ayan. Sana makita nyo. Meron din palang tama dito. Siguro nung pumutok po yung armature nya, ayan, nadamay po yung field coil. Ayan. Ito po. Yan. Inangitim na yan. Yan. So nadagdagan yung estimate natin. Imbis na armature lang, damay yung kanyang field coil. Ayan. So yan lang mga kabay. Hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. Dahil sigurado ko i-approve niya to dahil armature field coil lang naman ang sira. Sa mechanic niya wala naman pong problema. Brass holder walang problema. Doon lang po sa armature tsaka field coil. So maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. Sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye-bye.